So dito sa condition natin, meron tayong if condition, then meron din tayong else if, and else condition. So dito, meron tayong bracketing. So yung first condition natin is score is greater than equal to 90. Ibig sabihin, so yung una, no, dito muna tayo sa equal, so mag-start tayo sa 90. So dahil naka-greater than yan, ibig sabihin papunta yan sa highest number. For example, no, ang highest number ay 100. So 100 yon. So grade A yung answer nun. Kapag naman ang score natin ay dito muna tayo sa equal, 80 greater than hanggang greater than, ibig sabihin yan ay 89 pataas. Kasi yung 90 hindi na pwede kasi sakop na siya ng first condition natin. So hanggang 89 na lang. So 80 hanggang 89 na grade, dito siya sa grade B. So dito, ang number natin ay 70 greater than to 79 kasi yun yung condition natin. Grade C yun. Yung 80 kasi hindi na pwede kasi nasa pangalawang else if na siya. Okay, so yung next naman natin yan is 60 to 69 naman siya. No, kasi yung bracket natin na 70 nasa taas na. So hindi na siya pwede diyan sa 60 to 69. So D yung answer nun. Grade D siya. So ibig sabihin dito na part ay 59 pababa, less than, no, hanggang siguro sabihin natin 0, yung pinaka last number, failed na siya nun or yung grade niya is F. So run natin yung program. So let's say una natin dito. So dito, ilalagay natin sa test score natin ay 95. So ibig sabihin nasa first condition tayo, which is grade A. So, yan, makikita nyo, grade A yung answer natin. Next will be yung sa grade B naman. So, iti-test natin yung in-between. So, 87 is grade B. So, yung pangatlo naman, yung 70 to 79. So, lagay natin, for example, ay 72. So, C naman siya nun. Then, 60 to 69. Basta yung bracket niyan, 60 hanggang 69. So, lagay natin 69 sa pinaka-last. So, grade D naman siya nun. So, kapag 59 pababa, let's say sabihin natin, ang naging score niya lang ay 5, F na nun. So, ito yung bracketing niya nun. 0 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, and 90 hanggang pataas.